Hi guys! Good evening! Welcome back po dito sa Gandara SIA channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga po natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaway patungkol sa mainit na pinag-uusapan ngayon ng Kim Pao Lanchas kay Paolo Avellino mga kakimpaw sapagkat meron nga pong trivia patungkol nga po dito sa pinagmulan ni Paolo Avellino mga kakimpaw at syempre bagong blessings na naman sa buhay ni Kim Chiu. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga di pa nakasubscribe sa ating channel, pakiclick lang po ng subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo sa mga next balita natin. And eto na nga, simulan na natin ang atin pong chikahan ngayong gabing ito at unahing pag-usapan ang comment po ni Ma'am Mila Borja. Sabi niya rito, "Ma'am, lagi kaming believe sa Kim Pao. Bawat akyat sa stage, kumikislap ang mga mata ng mga fans. Solid lagi sa paningin. Tutok sila sa Kim Pao. Napakaganda kasi ni Kim. Parang bago sa amin makita ang Kim Pao. Kaya ang basher, ayan, tiklop kayo sa Kim Pao. Sorry kayo sa aming idol Kim Pao. God support lang kami hanggang dulo, sapat na sa amin makita ang Kim Pao na masaya." Thank you so much Miss Mila Borja sa inyong comment and totoo po yan. Tuwing aakyat ng stage sina Kim and Paolo, mapa-event man po yan, awardings mga Kim Pao, talagang kumikislap ang mga mata ng mga fans sa sobrang tuwa at minsan naman natitiri-eyed mga Kim Pao sa sobrang pagka-proud sa kanila na tayo po'y masaya na sinusubaybayan ang bawat journey nilang dalawa sa show business mga KP. Kita nga natin ang kanilang mga pinagpaghuran, kaya talagang super appreciate natin ang mga natatanggap nila, natatamo at nararating mga kakimpaw. Anyway, dumako naman po tayo sa next topic natin ngayong gabing ito at patungkol nga po ito sa bagong pinagkakaguluhan at pinag-uusapan ngayon sa social media ng Kim Pao Lancha. Ito po ay ang patrivia sa pagkatao ni Paolo Avellino mula sa kanyang pinagmulan, mga Kim Pao, at syempre kung gaano nga ba kayaman tong si Paolo Avellino. Grabe, no? Sobrang humble lang ni Pao, pero mula pala talaga siya sa isang mayamang pamilya. So, ito yung trivia na pinag-uusapan ng mga fans. Paolo Avellino and his historical origin. Paolo Avellino comes from a family with deep roots in public service and political history in Visayas. Great-grandfather, Jose Avellino Sr., was the first Senate President of the Third Republic of the Philippines. He is a lawyer who started from a low political position as a municipal councilor and later became Samar's representative before becoming a senator for several times. So, hindi na po natin babasahin ng buo mga Kim Pao, ilang details lang po. He is known as a father of Philippine Workmen's Compensation Law for his advancement of laws for the protection and benefits of workers. Grabe, di ba? Ang grandfather po niya na si Baltazar Avellino ay nagsilbi din po sa government as a former governor of Samar. Pero ganun pa man, di ba mga kakimpaw, kahit po siya ay si Paolo Avellino na nananalaytay sa kanyang dugo ang politika, mas pinili po niya mga kakimpaw ang kanyang pagmamahal sa film industry at gumawa ng sariling pangalan doon. At dahil din po doon mga kakimpaw na pinili po niya na sundan ang pangarap po niya na pagiging artista mga kakimpaw, nakilala po niya si Kim Chiu. Tadhana po talaga ang nagdala kay Paolo Avellino kay Kim. 'Di ba? Kasi may choice siya mga kakipi since nasa dugo po nila ang politika.
Anyway, grabe, napaka-humble na talaga ng isang Paolo Avellino, mga kakimpaw. And yan nga po ang sinasabi ng mga fans. Grabe si Paolo, napaka-low-key lang talaga, pero mula sa mayamang angkan. Sabi nga dito, mayaman pala talaga sila. Nakita mo, great uncle ni Pao, sobrang gwapo din, kamukha niya. Pinagkaiba lang talaga yung mata. Si Pau kasi may chinito ang mata. Ang uncle niya matang Spanish talaga. Yes, mayaman ang uncle na pinanggalingan niya. Low-key lang. Correct me. And sobrang private lang talaga nila. Even relatives ni Pau, hindi mo makikita sa social media. So, may pinagmanahan naman pala, mga kakimpaw, si Paolo. Kaya siya ganyan, introvert, very private, mga kakimpaw. Dahil yung pamilya din po niya, very low-key lang. Ang angkan din po niya, very low-key lang talaga, mga kakimpaw. No? Pero grabe no, sa kabila ng pagiging introvert ni Paolo Avellino, dinala po siya ng tadhana sa pag-aartista. Anyway, dumako naman tayo sa next topic natin, mga kakimpaw, at patungkol nga po ito sa pagiging supportive jowa nga ni Chinita Princess, mga kakimpaw. Paano ba naman? Aba, at naka-follow din po siya sa Gaming Pinas na para bang gamer na rin yan siya. Pero si Paolo Avellino talaga yung gamer sa kanila, mga kakimpaw. So, support lang talaga tong si Kimi, no? Mga kakimpaw. Napaka okay talaga ng relasyon nilang dalawa. Kumbaga, hindi problema sa relasyon nila ang paglalaro ni Paolo Avellino kahit si Pau ay isang gamer. Usually kasi sa relasyon, nagiging problema yan, mga kakimpaw. Yung pag-gamer ang jowa. Pero si Kim, grabe, napaka-supportive lang po kay Paolo Avellino sa hilig po nito, mga kakipi. Nakakatuwa naman na maayos talaga ang relasyon nilang dalawa. Kung sa bagay, habang marami din namang ginagawa si Kim, di ba, mga kakimpaw, so kahit maglaro si Paolo Avellino, busy rin naman si Chinita Princess. And si Pao naman ay may work din at hindi naman po pinapabayaan ang work at ang company niya, di ba, mga kakimpaw, ang business niya. Libangan lang talaga. Samantala, speaking of Chinita Princess, eto na nga, mga kakimpaw, at may bago na naman blessings si Kimi. May endorsement shoot na naman ang Chinita Princess, mga kakimpaw. Siya talaga yung artistang hindi nawawala ng trabaho. Biruin nyo, yung iba kahit kilala na ang pangalan, walang work, mga kakimpaw. Naabot ang 5 months, walang work. Pero si Kim, nako, imposibleng mawawalan po ng trabaho. Parang sakto nga lang din siyang isang araw lang ang day off kapag kalinggo, mga kakimpaw. And kung siya po ay nasa ASAP pa, mukhang wala pa nga po, mga kakimpaw. Swertihan na lang kung magka-day off pa si Kimi. Pero kung sakali na hindi po siya mag-asap na, mga kakimpaw, ayun, kahit isang araw man lang, meron po siyang day off or pahinga. Bebe time, kumbaga nga, mga kakimpaw. Sunday, bebe time, and family time, you know. Ayan, me time na rin. Importante may me time din po tayo. Anyway, basahin naman po natin ang comment ni Miss Day Maggie at mga kakimpaw. Sabi niya rito, at dito po ako nakikinig lang po muna. At isa pa po, ang Miss Gandara, ito na po yung CP ko. Pitalitan na ng anak ko. Kasi po yung ginagamit kong Merlita Aria ay sa kanya. Binilhan na po ako ng sarili ko. Pero nasa akin pa rin yung dati kong ginagamit. Ito po talaga ang name ko, Day Magiyat. Sorry po, pero hindi po ako bumibitaw sa inyo. Ayan, sa iyo po ako nakatutok paggabi, lalo na sa pag nagpapahinga na ako. Nagko-comment pa rin ako, kaya lang po di magiyat na. Minsan po ginagamit ko pa rin yung Merlita Aurea pag dead bat night po ito. Sorry po ulit, Miss Gandara. Naku, walang man na, madam. Di ko lang talaga kayo nakilala kasi iba na yung pangalan yung gamit. Pero ayan, I'm glad na po pala kayo.
present pa rin. Namimiss ko na kasi yung comment Merlita Aria Rodriguez, pero hindi ko alam. Ay, nababasa ko pa rin naman pala yung comment niya sa pamamagitan ng Day Makiyat. Pero ganun talaga na mga kakimpaw. Na ano ko lang, naisip ko lang bigla. Tayo talaga gagawa at naggagawa ng paraan, mga kakimpaw para lamang po maka-update kina Kim and Paulo, mga kakimpaw. Siguro kahit manghiram pa ng phone, basta lang maka-update kina Kim and Paulo. Grabe naman nga yun. Grabing pagmamahal sa Kim Pao. Samantala, sabi naman po ni Miss Lorna Lee, bakit ba tatatap yung iba na magkaanak na si Kim? Baka hindi mahilig sa movie or teleserye ang Gen Z na yan. Nako, ito na nga ang sinasabi natin, mga kakimpaw. Yung iba masyadong atat-natat. Baka mamaya si Kim na yung napipressure, mga kakimpaw. And, ayun, tungkol naman doon sa Gen Z, baka talagang sadyang hindi po mahilig. Anyway, agad dito lang po muna ating update. Thank you so much guys sa pakikinig. Kita kasi po muli sa susunod natin, chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.